Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam po ninyo, tayo po ay nasa gitna ng huling linggo o the 34th week of the ordinary time. Normal lang po na pag-usapan yung katapusan ng mundo. Lagi pong binabanggit. Pero actually, Jesus was not referring to the end of the world. But he was referring to the destruction of Jerusalem temple that will happen in 70 AD Anno Domini with the coming of Roman General Titus. Pero marami pong aral na maaari nating makuha dito. Ano po yun? There are things in the world that we cannot avoid. Ano-ano po yun? Persecution, suffering, pain. Ito nga lang po nakaraan, buffet naman po tayo. Talagang walang kasawa-sawa. Buffet na buffet sa sufferings, buffet na buffet sa bagyo, buffet na buffet sa malalakas na ulan, buffet na buffet sa ating mga kagutuman, at iba-iba bang mga problema ang ating naranasan. Gayun din po, to become authentic Christians, we need also to be intimately linked with the destiny of Jesus. And what is the destiny of Jesus? The destiny of Jesus is to be persecuted and to be crucified. And Jesus, as a sign of contradiction, did not compromise with the old world order. And so, He introduced a new world order, which is the kingdom of God. Kaya napakaganda po na makita po natin na dito sa ating banal na ebanghelyo ay punong-puno po ng aral sa ating lahat. Una po na mababanggit nating aral sa ating banal na ebanghelyo ay talagang bahagi po ng ating buhay ay ito pong mga problema sa ating buhay. And to follow Jesus means to follow the cross. To follow Jesus means to go against the current of the world. To follow Jesus means to follow a culture that is always in contradiction with the culture of the world. Bakit po ba? Ano po ba ang kultura ng mundo? Ang kultura po ng mundo ay consumeristic, materialistic, consumeristic sapagkat naroon po lagi ang mahalaga kung ano ang mapapakinabangan, kung ano ang kikitain, kung ano ang mahalaga ay material na bagay. Pero sa pagdaan po ng pandemya, tinuruan tayo ng Panginoon na hindi lang pala mga material na bagay ang mahalaga. There are things in the world that we need to focus. Our relationship with God, our relationship with one another, at lalo tigit nakita po natin ang magpapagaling sa atin, di lang pera natin, kapangyarihan material na bagay, kundi ang ating buhay na pananampalataya sa Panginoong Diyos. So hindi ko madali ang sumunod sa Panginoon. Nangangailangan ng kamatayan ng sarili. At siguro po na iskandalo yung mga hierarchy o yung mga political authorities noon. Why did the saints allow themselves to be tortured, to be martyred, to be persecuted? At nagtataka sila kung bakit nagagawa yun ng mga martir, sapagkat sila ay yun ang pamamaraan nila upang makaisa ang Panginoon. The greatest bonding that we can have with Jesus is to join Him on the cross, to be persecuted. Pangalawa po na mababanggit po natin sa banal na ebanghelyo, there are no exemptions in sufferings and in pain. Even Jesus succumbed to a lot of pain and sufferings. Even Jesus said to the Father, Father, let it be done. Father, if it is possible, take this cup away from me and let your will be done. Mga kaibigan, there is no exemption in suffering and pain. What the Lord promised is the gift of perseverance, the gift of patient endurance. Kaya nga po, ang pinakamahalaga po ngayon, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, magtiwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Makakayanan natin ang lahat ng ito kung tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. By your endurance, you will attain eternal life. Amen and amen.